Nag-angat nga pala si Buyok ng aming cage at grabe, bang lalaking isda nga ang kanyang nakuha. Ito nga pala yung cage namin na nasira noong bumagyo at yan na nga lang ang natira sa lahat ng hinulog naming similya ng mamali at ng tilapia. Kaya naman itinakal na nga namin ito kay Kuya Alex at salamat sa Diyos dahil nakataos nga kami ngayong araw. Pagkatapos naman namin mag-angat ng cage mga mare at pare, syempre hindi namin kalilimutan na pakainin ng mga aso sa Pulong Malaki at sa Pulo ni Don Silverio. May bagong tapo na aso nga sa Pulo ni Don Silverio mga mare at grabe na pagkakagalis. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla. Ngayong araw nga pala ay maagap kaming bumangon ni Buyok dahil magtatakal nga kami ngayon ng isda kay Kuya Alex. Alas 7 nga ang usapan nila ni Kuya Alex mga mare, kaya etot nagluto nga kami ng maagap ni Buyok para maagap din kaming makapalaot. Naliligo na nga pala ng mga oras na yan si Ate Cassie at si Mega naman ay kumakain na nga ng almusal. Mag-aalas 6 ng umaga na nga pala nang kami makapalaot ni Buyok mga mare at maliwanag na nga dito sa aming nayon dahil dito nga unang sumisikat si Haring Araw. Dito na nga pala kami dumudoong sa may Pritil dahil nahihirapan na nga kaming lumabas doon sa malapit sa aming bahay dahil puno na nga ng water lily doon. Napakaganda nga ng umaga ngayon mga mare at pare, pero may kaunting hangin ng amihan, pero sabi nga ni Buyok mga mare okay lang daw at kayang-kaya naman daw niya mag-angat kahit may kaunting hangin. Kaya eto mga mare, sinimulan na nga niya ang pag-aangat at kinuha na nga niya itong mahabang kawayan at ito nga yung gagamitin niya sa pagkakalos o pag-aangat nga ng aming cage. Ito nga palang cage namin na ito mga mare, hinulugan ni Buyok ng 500 pieces na similya ng mamali noong nakaraang taon at 500 kilos ng mga tilapia. So sa kasamang pala din nabagyuhan nga itong cage na ito mga mare, kaya naman nasira nga yung lambat at nakalabas nga yung mga laman. Ang buong akala nga ni Buyok ay wala nang laman itong cage na to mga mare, pero nagulat nga siya nung nakaraan dahil nung nagbibisita nga siya nakakita nga siya ng mga isda. Sabi nga sa akin ni Buyok mga mare, baka nga daw maka 100 kilo pa ang laman nitong cage na to, kaya etot itatakal na nga namin kay Kuya Alex. Wala na talaga kaming inaasahan sa cage na to mga mare, pero biruin mo, napakabuti talaga ni Lord at kahit papaano ay may blessing pa. Sa totoo lang talaga mga mare, hindi talaga kami kumikita sa aming mga cage dahil palagi nga itong nababagyuhan. Kung nagtuloy-tuloy nga lang daw ang cage na ito mga mare at hindi nabagyuhan, ay sigurado na ganyan na nga kalalaki ang mga laman nito at sigurado nakikita nga kami ni Buyok. Kaso syempre mga mare, ganyan talaga ang buhay at hindi laging panalo. Kaya naman sabi nga sa akin ni Buyok mga mare, tuloy-tuloy lang daw at laban lang daw ulit. Tinatanggal na nga ni Buyok ang lahat ng laman nitong aming cage mga mare dahil kapag kumalma bibisitahin na nga daw nila ito. Huhulugan na nga sana namin ito ng similya ng mamali mga mare, kaso nga lang nagkakamatay nga daw yung mga similya ng mamali ngayon, kaya naman sa susunod na nga lang. Habang kinukuha ni Buyok yung mga isda dito sa loob ng aming cage mga mare, nag-uusap nga kaming dalawa at sabi nga niya yung ihuhulog nga daw namin na isda dito, pagka naka-harvest nga kami iipunin nga namin para sa pampaaral ni Ate Cassie sa college. 2 taon na lang kasi mga mare at magka-college na nga si Ate Cassie, kaya naman kailangan na nga naming makaipon. Maya-maya nga lang dumating na nga rin itong si Kuya Alex at tamang-tama naman mga mare, tapos na nga itong aking Buyo, kaya ayan at itatakal na nga niya. Imagine nyo mga mare, kung hindi nga nasira itong aming cage, magkano kaya ang aming kikitain sa 500 pieces na mamali yan bang mahal pa naman ng presyo ngayon. Plus yung 500 kilos pa na tilapia na hinulog ni Buyok Naku mga mare, kalimutan na nga natin yan at mag-move on na nga tayo. Nang matapos nga sila pagtatakal mga mare, sabi nga ni Kuya Alex naka 70 kilos nga daw kami lahat-lahat at maraming salamat kay Lord pa rin dahil kahit papaano ay blessing pa rin ito. Pagkatapos naman naming magtakal kay Kuya Alex mga mare, umuwi nga muna kami saglit dahil magluluto pa nga kami ng kanin ng mga aso. Magpapakulo na nga rin kami ng dahon ng bayabas mga mare dahil sabi nga nila mabisa nga raw ito para sa sugat ng aso. Bala kasi namin langgasin yung sugat ng isang aso doon sa Pulong Malaki mga mare dahil grabe nakakaawa na talaga yung sugat niya at napakalalim. Tanghali na nga pala kami nung pumalaot ni Buyok dyan mga mare at sigurado na gutom na nga yung mga aso at habang kami nga namamangka may nadaanan nga kaming lumalangoy na aso at parang naghahanap nga ng pagkain. Tinatawag nga namin yung aso, kaso nga lang hindi nga siya lumalapit sa amin dahil hindi nga niya kami kilala at doon nga siya nakatira sa kabilang parte nitong pulo. Pagod nga yung aso sa paglangoy mga mare at ayaw nga niyang lumapit kay Buyok, kaya naman etot iniwanan na nga lang namin siya ng pagkain dito sa may likuran ng bato. Una nga muna kaming pupunta dito sa Pulo ni Don Silverio dahil dito nga namin balak magluto at napakaginhawa nga magluto dito at nagulat nga kami mga mare dahil may bago na namang bagong tapon na aso. Kaya siguro itinapon to ng may-ari dahil grabe nga yung galis niya at halos wala nang matirang balahibo. Bumawas nga si Buyok ng tilapia doon sa itinakal namin kaninang umaga kay Kuya Alex mga mare para ipakain nga dito at ipaulam sa mga aso. Naging juicy na kasi sa pagkain itong mga aso dito sa Pulo mga mare dahil simula nga nung nakatikim sila ng lutong pagkain ayaw na nga
nga nilang kumain ng iba. Paliliguan na sana ni Buyok itong si Blackie dahil bang libag na nga niya mga mare, kaso nga lang ayaw nga magpapaligot nung bubuhusan na nga biglang tumakbo. Pagkatapos nga naming mapakain yung mga aso dito sa pulo ni Don Silverio mga mare, lumipat naman kami dito sa malaking pulot, sila naman nga ang aming pakakainin. Wala nga dito yung asong may sugat at hinahanap nga namin siya ni Buyok dahil lalanggasin nga namin yung kanyang sugat. Dito na nga lang din sa Lunday pinakain ni Buyok ang mga aso at tawang-tawa nga kami dyan dahil para nga siyang nasa shelter at isa't isa nga niya binibigyan yung mga aso at mabilisan pa. Pagkatapos nga kumain ng mga aso ay bigla naman dumating yung may sugat at sabi nga ni Buyok bakit nga daw nagpalit, di naubusan nga siya ng pagkain. Awang-awa na naman nga ako sa kanya mga mare dahil dumudugo na naman nga ang kanyang sugat, kaso nga lang nung hahawakan na nga siya at paliliguan ni Buyok ay biglangan lumayo. Medyo mailap pa kasi sa amin ang asong iyon at ayaw talaga niya magpahawak kay Buyok, kaya naman etong dalawang aso na nga lang ang kanyang pinaliguan. Bukod kasi kay Oranggay, ito pa lamang dalawang aso ang malambing sa kanya at nagpapahawa. Sinampo na nga sila ni Buyok mga mare at sigurado pagkatapos nga nilang maligo ginhawang-ginhawa nga sila sa kanilang sarili. Kagaya nga ng mga asong na-rescue sa pulo ni Don Silverio, pagkatapos nga silang mapaliguan ni Buyok mga mare mga natutulog. Guys, gusto niyo ba ng GCash? I-share niyo na yung video na to, mag-comment kayo at i-check niyo yung comment section.